This is my first anniversary flowers. Hawakan ko siya. Kasi feeling ko Miss Universe. Hello! Boko! Kapal na. Gusto mo ponytail? Bukas magupit ako. Okay lang naman eh. Bagay na naman, di ba? Akin Jong-un. Ganyan mo na lang. Huwag mo masyado ibaba. Okay. So, it's our first anniversary! Bilis ang panahon, 1 year na agad ang nakalipas. So, ngayon ay mag-answer kami ng questions that we prepared. Ano ba sabi siya? 1 year after 1 year, papanood ko ganyan ni tsura mo. First question. First question. How long have you been married? 1 year! 1 year, exactly. Yeah. We got married June 8, 2019. So, second question. Favorite moment in the past year? Favorite ko sa past year? Siguro yung mga travels namin. Ako ano ba? Moment pa last year? Moment. Ako wedding. Sabagay. Diba? Wedding. Wedding. Third question. Least favorite moment in the past year? Siguro yung ano, to real talk ha, nung inatake ka ng tinding-tinding mood swing, nung nandyan sa kusina, talagang sumisigaw ka, nag-burst out ka, na wala ka talagang pakialam sa paligid mo. Yun ang pinaka-least favorite na nangyari last year. Ikaw ano? Well, ako din yun. Yung mga roller coaster of emotions na naka-affect sa relationships. At saka, syempre, nung ano, hindi natuloy yung pregnancy namin. Yun. Least favorite ko yung dalawang yun. At saka yung hindi natuloy yung Thailand namin. Yeah. Kasi sukat akalain na mangyayari itong ganitong lockdown eh. Diba? Next question is, biggest challenges natin this past year. Ako siguro, biggest challenge. Pag sa'yo man challenge, hindi naman siya negative, di ba? For me, it's positive, di ba? Para sa akin, biggest challenge ko is yung ma-survive ko yung wedding. Kasi, para sa akin, that's a major project. Ang daming asikasuhin, di ba? Ang dami mo kailangan i-consider. For me, it's the biggest challenge last year. And, siguro, isa rin, yun nga, ectopic pregnancy ni Mrs. So, ikaw? Pagtatry ng baby. Ay! Doon talaga. Lahat ng ano ko talaga. Dami kong stress. Diba, no, babe? This year is a year of stress. Kasi masyado akong nag-stress sa pagtatry na mag-baby. And, nung akala namin, naging successful na kami. Ito naman, nag-topic naman kami. So, yun. Ayun. Challenge na positive. Siguro yung ano, yung sink in na married. And meron ka na parang responsibility. And nag-iba ng priorities. Kumbaga, year of transition din for us. Ayun, year of transition din for us. Correct. Talagang transition in a way na mag-asawa na. Diba? Next question. Ano yung mga biggest decisions na ginawa natin this year? Ako, siguro, magpa-consult sa psychiatrist, psychologist. Yan. Biggest decision ko. Which helped greatly sa relationship din natin. Talaga, flex ko yung bulaklak. Yeah. Ako, hindi ko alam kung obvious, pero ang total biggest decision ko for this year actually is yung pag-alis ko sa Action Labs. So, I've been working there for 8 years. So, yun. For me, it's a big leap na walis ako ng Action Labs. But, you know, kung merong opportunity, merong pintong sumasara, and I'm sure may bagong pintong bubukas. So, siguro sa next year review namin, malalaman natin kung ano yung bagong pintong bumukas para sa akin. Sa pagsara ng pintuan ng Action Labs. Yeah. Next question. Ano this year yung naging favorite place to eat natin? Kasi ito mga latter part ng taon eh. Kami sa bahay eh. Dito sa bahay, may kami magluto. Oh, pero siguro kung ano, favorite place, yung ano ba? puro sa goreng-goreng. Oh, yung nagsaroon na kasi siya. Goreng-goreng. Pero oo, goreng-goreng. Yun yung tipong goreng-goreng. Oh, hindi pong kahit diet ka,
Pag narinig mo yung Goreng. mi mama goreng ng goreng-goreng, kakalimutan mo diet mo. At itong kasama ko, alam mo yun, kahit hindi siya mahilig sa maanghang, pag sabi mong mi goreng, sabi mong goreng-goreng, ang pipiliin niya yung isa sa mga pinakamaanghang, wala siyang pakialam. Masarap. Masarap siya, kaso nagsara. Oo nga, nagsara na. Siguro next year ba na yung favorite place to eat natin. Pero aside from goreng-goreng, sa bahay. Yeah. Naging ano kami, mahilig magluto. Parang ano nga naging ano na, normal. Normally pagluluto. Oo, dati hindi kami normal na nagluluto. Since mas hilig natin magluluto sa bahay, ano sa tingin mo yung pinakamahilig nating iluto? Adobo. Nilaga. Ako adobo. Okay, next. Favorite things to do? Siya, dito, wala naman to. Alam mo kung di mag-smule. Hello? And I mean, smule. Hindi, yung together. Together kami. Favorite things to do together. Ito mga past few months, manood kami ng movie. Mahilig kaming mag-movie marathon. Pero yung movie na pinapanood namin is yung movie na something na senseful. Hindi kami mahilig manood ng mga movie na, alam mo yun na, basta gusto namin yung may sense. Pero kahit naman before quarantine, mahilig kaming manood sa sino. Yeah. Yun yung hilig namin gawin. Yun yung madalas na date namin. Correct. Alam mo yun, tipong pag meron kami showing ngayon? Anong showing ngayon? Pag maganda ang animation, pag maganda ang storya, automatic IMAX yan. Next question. How many kids do you have? We don't have kids at this point. We have 4. But we have 4 kittens. 4 cats. From 2, now we have 4. Paano ba yung 4? Ito kwento niyan eh. Originally, meron kaming 2 pusa, Shadow and Peanut. Binigay yun ni Sir Rai sa amin. And then, nung medyo nag 2 years old na sila, biglang nakakamiss yung may malikot. Ganon. Makulit. Takbo-takbo. Yeah. Tapos, itong si Gab, kasi madalas kami sa vet dahil nga si Gab daw. Si Shadow ay sakitin. Nakita si Gab sa vet ng mga black cats. Tapos sabi niya, parang gusto ko talaga ng black cat. Pero eventually, nauna kami kumuha ng white cat. Hindi, bumili muna kami ng black cat. Oo, tama, Diba? oo. Kasi binili namin si dog. Then, nung hinihintay namin siya na parang Lumaki. old enough para mag-win sa kanyang mama cat, itong si Gab, gusto daw niya ng puting pusa. Ulit! Diba? Siya talaga yung nagdesisyon eh. Ako naman tighanap. O yun. Tapos nahanap namin si Happy. Pinapa-adapt siya. White cat na add eyes. So, yun. Pero hindi po Happy ang totoo niyang pangalan. Crazy. Ang pangalan niya ay Crazy. Kasi, And Paper. and Paper. Kasi, kaya crazy kasi sa tuwing makikita ka niya maglalakad, kahit nasa parte ka ng bahay, magmamiyaw siya. Ang dahilan lang nun, kailangan mo siyang samahan sa kusina para kumain. So, yun. Ma-art. Lakas makabaliw nung ginagawa niya sa buhay. kaya tinawag namin siyang crazy. Ang kalagit na daling araw. Alam mo, Iihi ka lang. lalabas ka lang para umihi, bigla pupunta ka na ng kusina kasi sasamahan mo siyang kumain. Yeah. Ganun si Amping. Kasi hindi kanya papatahimikin. Lalakasan pa niya. Ganun. Pero may isa pa kaming ano dyan. Alam mo, kahit antok na antok ka na, pag siya nagutom, hindi ka makakatulog. Alam mo, next question na itong sinasagot natin. Ganun ba? Sige. Life with cats. Yung next question kasi, how's life with cats? So, samahan na pa sa dahan na namin dun sa ano eh. Okay. Pero, Okay naman, ngayon, kaya lang matrabaho. magkaka-baby na si Happy. Matrabaho kasi kailangan lagi linisin yung litter box. Siya ang tagalinis nito. Nakaka-stress kasi nga magkaka-baby na si Amping. Tapos si Peanut, di ko alam, pero parang ang supla-suplada niya ngayon. Pag nilalapitan siya ni Shadow, nagagalit siya. Si Inkboy, si Douglas is Inkboy. Kasi kaya siya Inkboy kasi pag meow siya, hindi meow. Ink! Well, hindi ako natural, yung una kami naging mag-jowa pa lang ni Nadi. Hindi ako cat person. Nagsimula ako nagkaroon ng interest sa pusa. Yung nakita ko yung pusa nila Sir Rai sa Batangas. Nakita ko nung unang Persian. Ang ganda, sabi ko. Ang cute. Kaya nung sabi niya, walang palag, parang manika. Sabi ni Nadi,
bigyan daw kami ng Sir Ray ng pusa. Umuo kagad ako. Sabi ko, sige nga, try nga natin magkapusa. Nang sa yun, dumating si Peanut, tsaka si Shadow. Masaya magkapusa. Kaya lang, ang problema nga lang doon, yung damit mo lagi may balahibo. Yung mga damit kong favorite ko laging black, lahat. May balahibo. After this recording, I'm happy. I'm happy to have my 4 cats. Our 4 cats. 4 Furby. And hindi naman, I mean, para sa akin, hindi siya maling desisyon eh. Para sa akin, somehow, ano siya eh, naging accent siya ng bahay na to. Na kasi, kung kami dalawa lang ni Nadi, yun, may topak siya, may topak ako, lagot. May topak siya, lagot. May topak ako, wala lang. Wala akong gagawa. Pero kasi may pusa na, may nag-neutralize. So kahit galit kami sa isa, pag yung pusa nagtakbuhan na, nagpagpagulong-gulong na dyan. So mga medyo nawawala yung galit. Tapos mamaya nagtatawanan na kami dalawa. So, para sa amin, para sa akin, it's a neutralizer. That's why, aaminin ko na cat person na rin ako. Hindi ba obvious? We started with 2. Ako nag-request na maglagay ng 2. Gusto pa niya magkaroon ng Actually, gusto ko stripes. Pero wag na. Kasi wala na kaming space para sa aming totoong baby. Alright, next question. Next question. Farthest place you've traveled together? Siguro masabi ko yung border ng North Korea at South Korea. That would be the farthest. Kasi mas malayo siya kaysa sa Hong Kong. And mas malayo siya kaysa sa Seoul. So, Paju. Yung area na yun, Paju. Next. What are your current goals? Baby. As simple as that. 4-letter word. Baby. Gusto na namin magkaroon ng family. That's number 1. To have a baby and build our own family. That's our goal. Pero pwede ba ma-share ng personal goal ko dito? Sige, go. Also, on the other note, on the other side, goal ko ngayong taon, ngayong half ng 2020 hanggang sa magiging half ng 2021, sana ma-establish ko na yung negosyo. And, kasi, alam mo, yung negosyo na yun, pag naging successful yun, naging prosperous yun, naging stable yun, that will help us a lot. Especially sa pagbubuo namin ng family. That's why, I keep on praying na sana masimulan na and sana mag-progress, mag-prosper. Niniwala ako mag-prosper siya with the right people, with the right connection, with the right mindset, with the right skills that I have. Niniwala ako na magiging prosperous siya. And of course, prayers and support of my very supportive wife. So, walang imposible. Hindi imposible hindi siya mag-prosper. Okay? Last is, what is your advice for future Gab and Nadi? Ikaw muna. Advice mo kay Gab. Future Gab. Huwag masyadong sa work. Dapat meron kang day off for family. Huwag mo stress. Siguro ako, ang advice ko sa future Nadi, huwag ka masyadong stress sa baby. Okay? Pagpalaki ng baby. Pagbuhay lang tayo ng normal. Kasi, kung ano naman yung meron tayo, kung ano yung traits na meron ka at meron ako, I'm sure, ano yun eh, it's good na yun, standard na yun eh, para makapalaki tayo ng maayos ng bata. Kaya huwag masyadong ma-stress, ha? Okay. Advice mo sa sarili mo. Well, I advise you na ituloy mo lang yung drive mo na i-improve or i-maintain mo yung good health. Kasi niniwala ko by that time na pinapanood mo to, I'm sure sa mga panahon na yan, paano nakapagbawas ka ng timbang? Niniwala ako. So, tuloy mo lang ginagawa mo sa health mo. And then, lagi mo isipin na kung stress ka man ngayon sa negosyo mo o sa career mo,
lagi mo isipin kung saan at paano ka nagsimula. Kasi kung ano yung meron ka ngayon, it's a blessing na. Kumpara sa kung ano meron ka dati. So, maging masaya kung ano meron ka ngayon. Tuloy mo lang. Malay mo, yung next gab sa mga susunod na taon, papasalamatan tayong dalawa na, alam mo yun, na never natin kinalimutan yung prinsipyo at yung values na meron tayo na naging puhunan natin sa pagtahak sa sa career na unang-una wala naman tayong puhunan, hindi nga tayo graduate ng college. Yun lang, tuloy mo lang yan, tuloy mo lang yung nasimulan mo, and I'm sure it will pay back. Ikaw naman. Ang advice ko lang sa future Nali ay don't stress too much. Lessen yung pagiging negative mo. Ayun. And always pray. Happy anniversary! Happy anniversary! See you after a year. Yeah. Tignan niyo pagbabago ng mukha namin dalawa after a year.